mag-tupis kayo. Mamaya mag-tupis pa kayo mga matatanda rito. Malayasan ko kayo. Hindi na tayo mag-swimming. Sabay. Tapos sabihin pa, bakit kayo pamimili nito? Hallelujah. Nabali sa amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. Pero ano sinabi ng Biblia? James chapter 1 verse 27. Ganito ang sinabi ng Bible. Hallelujah. Ayan. Marami nagsasabi, ito yung religion ko. Pero ano yung pure religion? Pure religion and undefiled before God and Father is this, to visit the fatherless and widows in their affliction, and to keep himself unspotted from the world. Amen? Amen. Ito, may visitation tayo. Dinadalaw daw mga kapatid ko. Hallelujah. Ang mga mananampalataya. Bakit dinadalaw? Hallelujah. Baka umiinom ng MP. Para daw manatili mga kapatid unspotted, walang dungis, walang kapintasan sa mundo ito. Gusto ng Panginoon, ang church niya ay walang kapintasan. Yes, amen. Yun yung gusto ng Panginoon. Walang kapintasan, ibig sabihin, may pagpipigil, may self-control, mga kapatid ko. Kasi ang dami, mga kapatid, ang dami yan na biktima eh. Ang daming pastor, sa totoo lang, nakakasama ng loob, mga kapatid eh. Kapwa ako pastor, nabibiktima eh. Kung hindi pa kontento sa asawa, marami pang inaasawa eh. Oo, ayan tuloy. Kulong. Hallelujah. Marami inaasawa. Hindi pa nakukontento sa buhay. Kaya body say amen? Amen ba mga kapatid? Pareho lang naman yun. Ha? Di ba pareho lang yun? Pareho. Oo, totoo yun. Bakit? Ano ang nagdadala sa tao mga kapatid para makagawa ng ganyang bagay? Kasalanan. Kasalanan. Hindi totoo. Ito yung mundo ngayon mga kapatid. Ito yung nangyayari sa sanlibutan ngayon. Wala nang pinipili ngayon mga kapatid. O tingnan mo, napakasaklap isipin. 63 years old, inasawa ng 31 years old. O di ba? Yung babae, 63. Yung lalaki, 31. Nanay na yun. Anak na yun. Samahan. Hindi man lang pumili. Wapo pa naman. Kasi wapo ko ba? Pinili, 63 years old. Ano ang gusto mo? Pera. Ha? Bakit nyo naman nasabi pera? Baka naman mahal talaga niya. Kayo naman, hindi masama ba magmahal, mga kapatid sa matanda? Hindi naman masama eh. Amen po ba? Ha? Grabe. Nakikita mo ngayon, mga kapatid. Kaya nga may challenges ang Kristiyano ngayon. Anong sinabi niya, mga kapatid? Romans chapter 12, verse 2. And be not conformed to this world. Ayan. Huwag talaga tayong umayon sa takbo ng sanlibutan ito. Sa iyong kinakain, sa iyong mga binibili mga kapatid ko na mga gamit mo, kung hindi nakakabuti sa iyo, kung hindi naman angkop mga kapatid sa pananampalataya mo, huwag mo lang gawin mga kapatid. Hallelujah. Sa lahat mga kapatid ko ng pasyalan, baka mamaya mga kapatid ko, gusto ko mamasyal doon sa may bandang Bukawi. Alam mo naman doon mga kapatid, hindi gusto ko gabi mamasyal doon. Pagkagabi doon mga kapatid ko, ang dami na kagano'n. Doon ka papasyal talaga. O kaya sa boulevard ka, buti na lang, wala na yung boulevard ngayon. Broken dreams na lang. Boulevard of broken dreams. Wala na. Yun talaga, mamimili ka ng pasyalan mo. Kaya nga, ingat tayo eh. Everybody say amen? Amen. Alam niyo ba ngayon mga kapatid, sa may sulit, tingnan mo, may Las Vegas na ron eh. Pupunta ka ron mga kapatid para magkasino nandun. Kaya lang, milyon-milyon ang pustahan doon mga kapatid. Matindi ang nangyayari mga kapatid ko sa mundo ito. Kaya sabi niya, be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Pagbabago talaga ng isipan. Kasi ang isipan ng sanlibutan, iba na talaga. Yes. Lalabas ka nga lang ngayon, magmotor ka mga kapatid, sasagiin ka. Di ba, Brad? O, babanggain ka. Pag mainit ang ulo mo, may baril ka, barila na kayo, patay. Yes. O, ngayon ang problema, pagkatapos sa problema, sakit sa ulo, kulong ka, piyansa. O, di ba?
Sa totoo lang, kaya nga, ngayon mga kapatid, ako pag nagmaliw, sige, mauna ka, nagmamadali ka ata. Sige, o nagmamadali ka, uwi ka na. O sige, uwi ka na, una ka. O hinto ako. Bakla ka, mauna ka. Kasi ngayon, grabe, pag pairalin mo yung init ng ulo, naku, sa labas pa lang, sa traffic pa lang, mga kapatid, siksikan dito, siksikan doon, mga kapatid, salubong dito, salubong doon. Naku, pag umirit ulo mo, patay ka. Kaya nga, mga kapatid, mayroon talagang pagbabago ng kaisipan. Yes. Amen. Iisipin mo, bibili akong baril kasi pag na-traffic ako, babarilin ko na lang. Ang problema, pagkatapos mong mabaril, pag napatay, saan ka pupunta? Kulong ka pa rin. Saan ka magtatago? Sa ilalim ng yungib, ay mayroon pa rin pulis doon. Wala. Kaya isipin natin mabuti, di ba? Kaya nga, mayroon talaga pagbabago ng isip. That you may prove what is not good. O, kailangan patunayan mo ano yung mabuti at katanggap-tanggap at isang maayos na kalooban ng Diyos. Perfect will of God. Yung kailangan ngayon. Everybody say amen? Amen. Sa tindi ng mga problema, sa tindi mga kapatid ko, ng labanan ng Kristiyano ngayon. Kaya kung minsan mga kapatid, sa totoo lang, sasabihin natin sa ating sarili, kung minsan, kawawa naman tayo. Ha? Kaya kung minsan, kung pwede lang, di pala bautismohan to, mananapa ka na. Kung pwede nga lang. Grabe ngayon eh. Ha? Trending ang kasamaan ngayon. Kailangan mo magpigil mga kapatid. Bakit? Kristiyano ka. Yes. Doon nga sa Marigold mga kapatid, aywan ko ba mga kapatid ko, may mga tao talagang hindi na nag-iisip. Saan ka nakakita ng kalsada at kinanalan ng malalim? Oh, kaya ang hirap namin dumaan ngayon doon. Ang lalim ng kanal. Kausapin mo, galit pa. Oh, di ba kalsada yun? Meron bang kalsada, kanalan mo sa gitna? Tapos, bubuntukin mo yung lupa mga kapatid. Isip dadaan ka ngayon, ako, ang hirap, pati motor, baon. Kung saan ka nakakita ng ganang mga tao? Sa mundo lang. Nandito lang sa sanlibutan. Amen? Amen. Ha? Kasi walang kaisip-isip mga kapatid na mabuti talaga ang mundo. Kaya nga tayo na lang yung magpapasensya. Amen. Tayo na lang yung una. Kaya nga pag dumadaan ako, lagi na lang ako parang wiper yung ulo ko. Ganun na lang ako. Oo, ganun na lang yung ulo ko, parang wiper. Bakit? Bumabaon eh. Sasakyan ko bumabaon. Wala kang magagawa eh. Nandyan na eh. Tabunan mo, mag-away kayo. O masira yun. Ito, pastor to. Wala na. Amen? Mayroon talaga mga kapatid. Tingnan nyo ang sinabi nito ng Paul's mga kapatid. Nangyayari ito sa atin. Sino po nakaranas yan? Unang istansa. People do lie and cheat and stab you in the back. Sino po rito? Hallelujah. Na mga anak ng Diyos, may kausap ka, pagsisinungalingan ka, ikukwento ko sa iba, tarakang ka ng itak, hindi kutsilyo, itak sa likod. Pagkausap mo sa harapan, ang ganda, parang nakakabuhay ng prinsesa. Pero pag nakatalikod ka, yan daw yun. Meron din mga tao na gagamitin ka lang. At sasabihin sa'yo, mahal naman kita, pero hindi naman. Pero hindi naman daw. Yan, magsisinungaling sa'yo, pagwiwikaan ka ng di mabuti, tatarakan ka sa likod, mga kapatid. May mga tao talagang ganun eh. Saan yan mo makikita? Sa church ba? Walang ganun sa church. Pag mayroong ganun na nanaksak mga kapatid sa likod, nako mga kapatid ko, hindi pwede yun. Ha? Mag-usap tayo, ang ganda ng usap natin, pag talikod ko, tatarakan niyo ako? Ano kayo, ha? Oh. Ganon din tayo, mag-uusap kayo mga kapatid. Dapat maayos na pag-uusap. Yes. Walang sisira ang kapatid. Yes. Bakit? Amen. Kaya nga, nasa sanlibutan daw ito mga kapatid. Amen. Amen? Amen. Sasabihin sa'yo, mahal naman kita eh. Pero ang totoo hindi. Yes. Nanluloko lang. Amen. Tuloy. Tuloy. Sandali, naghambak. Patay. Ikaw tuloy ko. Hindi naman tuloy, maganda kasi makita eh. Hintayin natin mga isang oras. Ganun o, isipin nyo mabuti. Sino yun? Sa mga kaibigan mo. Ha? Sabihin mo, mabuti ba yung mga taga-sanlibutan? Mabuti pa makipagbarkada? No, sir. No, sir. Ha? Pakitaan mo lang sila ng mabuti. Huwag mo ibuhos yung kalooban mo sa kanila. Kasi pag nakaharap ka, mabuti ka. Pero pag nakatalikod ka, saksakin ka ng balakaw. Hallelujah. Amen po ba mga kapatid? Amen. Papalakpakan natin ang ating Panginoon. Pagka ginagawan ka
nagkaroon ng ganito, mga kapatid ko, ano raw ang gagawin mo? But you cannot let that stop you from living. Yun daw ba ang dahilan sa kanila na hinto ka na, mga kapatid? Pag ikaw, Kristiyano, nakaranas ka ng ganyan, hihinto ka ba, mga kapatid ko, sa paglilingkod mo sa Diyos? Merong ganun. Because, but you can't let that stop you from living. Yung kanina, hindi yun ang dahilan para tumigil na ang buhay mo. Sinaktan ka, pinagwikaan ka, binasama ka, mga kapatid ko lang mundong ito, titigil ka na rin, matangay ka na rin, parang ganun, mga kapatid ko dun sa sinusurvey ko. Sabi niya, Pastor, hindi ko talaga kayang magiging Kristiyano. Bakit kinakantsawan ako eh? Pag nakapalda na ako, ay, nandito na si Pastora. Hindi pa naman ako Pastora. Kaya ayaw ko na lang magsimba. Ganun ba yun? Ikaw? Ikaw ngayon? Titigil ka ba sa paglilingkod sa Diyos? Titigil na ba ang pag-inog ng buhay mo dahil lang sa mga nararanasan mo? Hallelujah! Pero tandaan nyo, because there are people out there who love you and would never hurt you. Meron ding mga tao na hindi pwedeng manakit sa'yo, hindi magsasalita ng masakit sa'yo. Saan mo hanapin yun? Hanapin mo raw ang taong yun. Saan yun? Tingnan mo yung katabi mo. Yun ang pinapahanap sa'yo ng Diyos. Yung mga anak ng Diyos sa kailanman hindi manakit sa'yo. Hallelujah. Sa mundo ito maraming persecution. Sa totoo lang ngayon, mga kapatid, grabe na ang persecution ng Kristiyano. Hindi pa nga aprobado rito sa Amerika, mga kapatid. Ang mga mananampalataya sa Amerika, kawawa. Pag nagkasakit sa ospital, pag nabasa, born again, ako, doon kayo sa tabi. Yung gamot nyo, ito lang, konti lang ang rasyon natin ngayon. Pero pagka, alam nyo na, dati, ayun, estimado. Yun na yun. Pag dumating ngayon sa Pilipinas mayroon na. Mayroon na, mga kapatid. Sabi ko nga, pagka meron akong nadidicate na mga bata at dinala nyo sa eskwelahan yung dedication at hindi tinanggap, puntahan nyo ako, didimanda ko sila. Bakit hindi nila tanggapin? Meron na sa Bulacan. Hindi tinanggap daw na eskwelahan. Isipin mo yun, Catholic school. Doon pinaaral yung anak niya. Sabi ko, doon mo naman kasi paaralin. Huwag mo lang paaralin doon. Hindi tinanggap raw, mga kapatid. Meron tayong kapatiran na matay, mga kapatid ko. Nung mabasa Catholic, hindi pwede libing yan dito sa Magara. Doon yan, sa pang-15 floor. Discrimination na, persecution. Naglalabasan na ngayon, mga kapatid. Everybody say amen. Everybody say praise the Lord. Pero sige lang, mga kapatid ko, tinawag tayo na maging asin at ilaw ng sanlibutan ito. Okay lang kahit na maraming pagsubok. Okay lang, mga kapatid ko, hallelujah. Ang mahalaga, mga kapatid ko, hallelujah. Kung tayo bilang Kristiyano, kung tayo bilang mananampalataya, at tayo liwanag ng sanlibutan ito, manatili lang tayo liwanag. Basta saan ba, mga kapatid ko, ang Diyos na rin, hallelujah, ang magiging kasama natin sa buhay natin. Amen! O tingnan nyo, ang pangatlong quote na ito, mga kapatid, kung nasa iyo ang Panginoon Kristo, wala kang katatakutan. Nothing can shake out those who are secure in God's hand. Tama ba? Secure ba tayo? Yes. Walang makakatinag sa atin, mga kapatid ko. Serve the Lord with gladness. Paglingkuran mo lang ang Panginoon may kasiyahan. Paglingkuran mo lang talaga ang Diyos sa buhay mo. Walang makakatinag sa iyo. Dahil ikaw yung nasa kamay ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Exercise lang natin ang ating pananampalataya palagi. Exercise lang natin ang pagkakilala natin sa ating Diyos sa buhay. Let your light so shine before men that ye may see your good works. Ipakita lang natin ang ating mabubuting gawa, mga kapatid. Kasi sabi talaga ng Apostle Pablo, tingnan niyo to, 2 Timothy chapter 3 verse 12. Hallelujah. Baka ayaw niyo nang mag-born again. Ito. Baka ayaw niyo nang maglingkod sa Panginoon. Ye and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Yes, amen. Patuloy pa ba tayo? Amen. Patuloy pa ba tayo? Magsasuffer ka. Enduring till the end. Magsasuffer ka ng mga persecution. Pagka ikaw ay naging mga Diyos. Yes. Pagka ikaw ay naging godly, mga kapatid, magsasuffer ka talaga ng persecution. Yes. Wala kang magagawa ron, mga kapatid. Ito na yung last days.
Yes. Hallelujah. Sinasabi ko nga mga kapatid, isang-isa na lang, hallelujah, magpapakilala ng Antikristo. Pag nagpakilala ng Antikristo, mas matindi na ang suffering sa mararanasan ng Iglesia ng Panginoon. Amen. Pero sabi ko